Napaabisang red curry wonton soup ang banat ko ngayong araw na to mga tol. At may bago kong cookware set na iaalok sa'yo. Kaya wag na natin patagalin to, simulan ko na sa pagsisibak ng spring onion. Sunod dito naman tayo sa 1/4 kilo na hipon. Hiwain lang natin ng ganyan yan mga boss, sabay rekta dito sa food pan. Lagay natin tong 1/4 kilong giniling na yubab. Tas saan natin lagyan ng spring onion at gadgaran ng bawang. Saan natin timplahan ng brown sugar, black pepper, aroma at bechin, konting asin, cayenne perin, sesame oil at itlog. Tapos yan haluin natin maigi mga boss. Saan natin pahid dito sa dumpling wrapper. Balot lang natin ng normal yan mga boss. At nakagawa tayo ng 28 pieces pork and shrimp dumplings. At mga boss, may bago akong produktong iaalok sa'yo. Ito ang ating Red Chef Ceramic Cookware Set. 16 pieces set na to mga boss at napakabisang magluto dito. Meron tong 26cm saucepan at 26cm frying pan. Meron ding 20cm frying pan at 20cm saucepan. May kasama na din tong pan protector mga boss sa atong dalawang removable handle. At itong dalawang silicone utensils. Kaya kung matripan mo tong produkto ko, check mo, nasa yellow basket natin to. Tas yan, edis tayo ng kalan, salang tayo ng tubig at nung kumulo, hulog na natin tong dumplings. Tas dito naman, sibak tayo ng sibuyas, sunod tong luya at lemon. Hiwa na din tayo ng siling labuyo at bawang. Tas tong bok choy, alisin natin yung matigas na parte niyan, sabay rekta babad dito sa tubig na may asin. Ednis tayo ng kalan at gagawa naman tayo ng crispy chili garlic. Bali yan, unahin natin lagay yung bawang, tapos sunod natin tong sili. Hindi ko napansin na use oil pala yung gamit ko dyan mga tol. Kaya yan, medyo natosta yung ating crispy chili garlic, pero safe na safe lang yan mga boss. Tapos to, after 40 minutes ng pagpapakulo natin sa ating pork and shrimp dumplings, ahon na natin yan. Rekta na rito sa ating strainer. Tapos lagay uli natin dito sa pan. Tapos lagyan natin ng sesame oil para di sila magdikit. Bomba uli tayo ng kalan at magpapakulo na tayo ng ating bok choy. Bali 15 seconds lang natin binalansya yan. Tapos tong pangalawa 15 seconds lang uli yan mga boss. Bomba uli tayo ng kalan at gagawa na tayo ng red curry sauce. Magisa lang tayo ng sibuyas, sunod tong luya. Tapos nung lumabas na yung aroma, saka natin lagyan ng 4 na kutsarang red curry paste. Saka ko linagyan ng 6 na basong tubig, isang chicken cubes at patis na din. Tapos nung kumulo, saka natin lagyan ng gata. Isang kutsarang white sugar na din, saka natin pigaan ng lemon. Tapos yan, pakuluan na lang natin ng 2 minuto at okay na to. Tapos to, assemble na tayo mga boss. Dito sa mangkok, naglagay ako ng 7 pirasong dumplings. Tapos itong pinakulaan nating bok choy, lagay natin sa gilid. Tapos saan natin lagyan ngayon ng mabisang red curry soup. Tapos dito naman tayo sa pangalawang mangkok, 7 piraso uli yan mga boss. Tapos lagyan uli natin ng bok choy. Tapos saan natin lagyan ng mabisang soup. At ito na yung ating mabisang red curry wonton soup na talaga naman puputok sa bunganga mo pag natimusan mo boss. Tignan mo naman boss kung gaano kasolid yan boss. Oh. Red curry wonton soup yan boss. Tapos yan, saka natin lagyan ng spring onion sa ibabaw, pinaka-garnishing niya. Yun mga tol, ngayong hapon, ito na yung nagawa nating mabisang red curry wonton soup. So, paano tol, tara. Bakbakan na natin ito. Patikim. Ano tol, bok choy? Bok choy. Oh, tsaka pork. Ang tolo, purong-puro yan, no? Mabisang-mabisa tol, eh, no? Grabe yan. Celery, no? Oh. Last bite.